Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. It's alright. Don't you, baby? It's alright. Oh my gosh. You and your person will be together. Maging close kayo. Magaanan yung loob ng isa't isa. Meron maging malapit ang loob ninyo sa isa't isa o baka magsama na nga kayo eh. Parang mag-umpisa na maging malapit kayo sa isa't isa na itong person na meron kayo soul connection itong person na to. Yung against dito na family or person or family na nag-send sa inyo ng devil na gusto mangontrol o kaya gusto mangontrol sa inyo, gusto manipula, ay hindi nagtagumpay, okay? Hindi nagtagumpay ito. Hindi niya kayo na control, hindi na kayo under sa control niya, hindi na kayo under sa manipulation niya. Yan. Or maybe kung devil man to talaga, no? Ay hindi na kayo under sa control ng devil, hindi na kayo manipulate. So yan, Ten of Swords and Eight of Cups. And nasasaktan to at the same time. Masasaktan siya. Mauwi sa yung alam niyo, siya din yung masaktan sa huli. Siya yung maging maglakas loob na tumalikod, lumayo itong gumawa ng kademunyuhan sa inyo na gusto mong control. Don't you, baby, it's alright. Oh my gosh. There's nalaman na yung ginagawa nito eh. Meron siyang ginawa kasi merong ginawa to parang hermit na alam niyo may ginawa siya na patago na parang maaring mag-isa lang siya na nakakaalam niya na parang hermit ba na may ginawa na something hidden no, maaaring sa loob ng bahay niya gano'n o in a secluded place gano'n dahil nalaman mo nabulgar o parang nasiwala nadiskubrihan nalaman. Ay, hindi pala. Hindi ganun. Hindi daw ganun. Dahil hindi ka na isolated or hindi dahil hindi ka na nagkukulong sa bahay mo, may hindi mapanatag ang isipan. Na mag-umpisa na hindi mapanatag ang isipan niya. Hindi siya makatulog para ba may insomnia siyang hisba. Ganon. Kasi, bakit? Naka-recover ka na sa kanyang mga, alam mo, yung ginawa niya sa pinahirapan ka niya. Yung pina-isolate ka niya. May ginawa to sa'yo, yung maaaring sinumpa ka or binigyan ka ng sakit o yung gusto niya kasi isolate mo yung sarili mo, gano'n. Mawalan ka ng confidence, magkulong ka sa bahay, gano'n. So, pag nalaman niya yun na hindi na umipik to, nakarecover ka na sa mga ginawa niya sa'yo, pagpahirap sa'yo, at yung in-isolate mo yung sarili mo sa mga influences o sakit o ano man yung ginawa niya sa'yo. Mag-umpisa, mag-start itong tao na to na hindi na makatulog, no? Na may insomnia siya, na hindi man panatag yung isipan niya, pag-grow ng pag-grow, palala ng palala. Ganon, maging unstable siya. Ungrounded. Unstable, wala na siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Powerless, maging powerless, and wala na ng control sa sarili niyang emosyon. Mababaliw daw yan. Para mauwi sa pagkabaliw ba? Bumalik sa kanyang masumpa. Gusto niya siguro pabaliwin ka. Gamit yung masumpa or deceit or maring witchcraft ginawa niya sa'yo.
May ginawa ito na parang there's equal give and take sa kanila na devil. See? May ginawa siyang deceit. Something na evil. Nagbenta siya ng kaluluwa sa devil. Kilala siya sa Sandara Park. Nagbenta yun ng kaluluwa niya sa devil eh. Yun ang isang gumagawa ng deceit sa akin. Sinasundan ako ng devil. Alam niyo kung saan kami nagkakilala noon? Sa Facebook dati. Siya talaga yun. Nakaka-chat ko pa ngayon eh. Tapos sumakanta-kanta na post ako ng kumakanta ako ng 21 and 21. Natuwa siya. Kaso lang, dahil sa nakarelasyon ko yung crush niya, hindi ko naman yan alam na crush niya palang gusto yung karelasyon. So, bigla ako ng-friend yun pala doon nakatake. Kailan ko lang nalaman na yan pala nang-atake din sa akin. Yan sa Sandara Park. May tililing. Talagang trililing talaga. Ay, trililing talaga. Di ba ano siya? Krong-krong daw. May tililingan. Krong-krong talaga. Yan ang nag-ano sa akin. Isang nag-ano ng devil sa akin. Mukha siyang mabait. Akala ko dati mabait yan. Pero sinabi sa akin ng God na yun pala. Yung isang nag-send sa akin ng devil. Yan. Dahil gusto niya yung basta. Yung may nakarelasyon kasi ako gusto niya. Gusto niya pala yun. Malay ko ba? Kumbaga sa chat lang naman yun. Yung sa akin, hindi naman kami nakita noon. No? Kumbaga, nasilo siya. Eh gusto niya daw pala. Tapos sinindan ako ng devil. Nagbenta pala ng kaluluwa niya kaya sumikat. Nagbenta ng kaluluwa niya sa devil. Kilala niya yan? Sandara Park. Tinanong ko yun sa God kung isiwalat ko ba. Oo daw sabi ng God eh. Para mabulgar na. Demonyo. Nabenta ng kaluluwa niya sa demonyo eh. Mga ganyan. Kita nyo? Alam nyo guys, yung mga nabibenta ng kaluluwa nila sa demonyo o sa devil. Yun na yung mga kadalasan na sumikat. Pero yun nga lang, afterlife, impyerno talaga sila. Eternal na pagdurusan na sa impyerno. By the way, so ito, nagtagumpay siya, no? Na mabenta niya yung kaluluwa niya sa devil. Itong dito sa reading na. Yan, no? May mga ganun. Para makuha nila yung gusto nila. Pakontrol nila iba sa devil o kaya para payamanin sila, pasikatin sila. Ganun ang ginagawa nila. Nagbibinta sila ng kaluluwa nila sa devil. Pero remember, mansamantala lang buhay dito sa mundo. Make silang buhay dito sa mundo. Afterlife, yung mga ganun ginagawa, so just me, guys, forever, eternal na pagdurusan na sa impyerno. Pero yun ang kanila pinili eh. No? So yan. Mabait nga ako dun eh. Wala naman akong ginawa sa kanya. Ay, nako. Wala naman akong ginawa sa kanya eh. Nako. Hindi ko in-expect yung dati. Ay, dahil lang sa lalaki, manghalit siya, manghasik siya na dahil gusto niya lalaki, mga ganun, no? Krong-krong talaga kayo, no? So, yan. Ayan, no? Nagbenta ng kaluluwa. So, parang ganun din, no? Yung ginawa nitong dito sa reading. Nagbenta siya ng kaluluwa, no? Ito, nagsisend siya ng devil. Ganyan ang ginagawa nila, guys. Nagsisend sila ng devil. Nagbenta ng kaluluwa, kapalit ang kaluluwa nila, syempre magdusa sa impyerno. Eternal, afterlife. Pag sila namatay, diretso na sa impyerno. Kasi yun ang kanilang kasunduan ng devil, eh. At naibigay na ng devil yung makailingan niya. Hindi katulad yan. Tingnan nyo. May deceit. May ginawang deceit. Actually, nagtagumpay siya, no? Sa ginawa niya, ano. Pero, tingnan nyo. Nagsiselebrate. Dahil nagtagumpay ito sa ginawa niyong deceit. Nasisindan kayo ng devil. Ganun. Na-control. Mga ganyan. And then,
Dahil hindi kayo na-align ng person mo na nagsiselebrate. Dahil hindi nagtagumpay na ma-align kayo ng person mo. Pero mag-umpisa na ito maging unstable. Pero hindi siya nagtagumpay. In the end, hindi siya nag-succeed, hindi naging victorious yung ginawa niya. Maaaring sa umpisa lang yan, parang ano lang yan eh. Papain ng devil sa kanya ba? Para pag parang isda ba? Pag pinainan ay tutukob, gano'n. Sa makuha na yung kaluluwa, yung gano'n ba? So, yun na yun. Yun ang ginawa nila, no? Nabenta siya ng kaluluwa sa devil. Ayun na yun, nakuha na ng devil kaluluwa niya. Gano'n talaga yun. Alam naman nila yung ginagawa nila, aware naman sila eh. Kung ano yung kapalit niya eh. Kahit si Katy Perry, nagsabi, ginawa niya, nagbenta siya ng kaluluwa para ma-recognize siya, para sumikat siya, para yumaman siya, basta para sumikat siya, gusto niya talaga sumikat na singer. Yun nga lang, forever naman pagdurusan niya sa kabilang buhay, eternal, sa impyerno. Dahil siyempre, nagbenta ng kaluluwa niya. Ano pa bang kapalit nun? So, 2 of Wands. Hindi na makapang-atake ito kasi hindi na nagtagumpay, hindi na din makapangharang, hindi na maging defensive ang iyong person, ikaw din. Hindi na kayo mapa-defensive sa isa't isa. Hindi na niya kayo magawang maging defensive sa isa't isa ng person mo. At ipag travel dito, parang puntahan ka ng person mo, ikaw yung pupunta dun sa person mo. Ano itong 2 of Wands? By the way, yung kay Sandaran hindi naman ako yung nanligaw dun sa lalaki. Yung lalaki nangulit sa akin nun. Tsaka, hindi niya naman ata nakarelasyon. May gusto lang siya doon. But, ako yung atakihin niya. Napaka-injustice ang ginawa niya sa akin. Kala niya, pagdusahan niya sa impyerno forever, eternal. Lalo at nagbinta siya ng kaluluwa niya. Witchcraft ang ginagawa niya. Salbahe siya. Chariot. So, may maging buong loob, malakas ang loob. And, so driven, determined na mag-take ng action. Pwede ikaw, itong lover mo. Or someone na divinely guided kayo, to be together. Diba, gano'n nakaprank ka. Pero tinanong ko muna yan sa God kung isiwalat ko ba, kung ibulgar ko. Para malabas yung baho niya kung ano siya ka-demonyo. Ganun ba? Oo daw, sabi ng God, para malaman kung gano'n siya ka-demonyo. Kasi para siyang, di ba para siyang tupang maamo. Yung pala kay nagbinta ng kaluluwa niya. Baka bago sumikat yung nagbinta ng kaluluwa niya para napakalupit niya. Well, by the way, balik tayo sa reading, no? Bago sumikat, binta ng kaluluwa niya. Kita nyo, kahit ganon yung boses niya, na parang, mild lang. Naging singer, kasi nga, supportado ng devil, kasi nagbenta siya ng kaluluwa niya sa devil, eh. Sumikat siya. Kahit parang, hindi naman sa, ayoko na lang basta, kung tutuusin, madaming mas magaling na kumanta kaysa sa kanya, di ba? Na magandang boses, quality. Pero sumikat siya kasi suportado nga ng devil. Devil pasikat sa kanya. Pero ang kapalit naman, ay yung kaluluwa niya, eternal na magdusa sa impyerno. At ginamit niya yung pagbinta niya ng kaluluwa niya sa devil para manghalit ng iba. Sa selfish purposes niya. Kung sabagay kapalit na yung kaluluwa niya. Wala na, tangay na ng devil kaluluwa niya. Pag namatayan, impyerno na siya.
So, yan. Salbahe. Naka-recover. Makaka-recover ka na sa sadness kung hindi sa person mo. Recover ka sa sadness, sa kalungkutan. And maging passionate, goal-driven, para maging hunter type na sa'yo sa person mo. Upright pa ba to? Let's see. So, see, upright. Maging goal-driven to sa person mo na, let's see. Na i-destroy itong gumawa ng deceit to para maging unstable na siya. Destroy na daw yan yung gumawa ng deceit. Ganyan dito sa mundo, mga gumawa. Para hindi na siya nakapag-send ng deceit. Para hindi na siya nakamanipulate, hindi na siya nakapang-control. Nang sa ganun ay may-unite na kayong dalawa. So, anong next na mangyari sa buhay mo kaya? Kung ano yung wini-wish mong buhay, o gusto mong buhay, o enjoy mo yung buhay, fulfilling, happy ka. Ganon. Guys, nung panahon na yun, may kulam na talaga ako nun. Dahil din sa lalaki, kasi binulungan. Ako lang, hindi talaga ako yung yung flirt. Talagang, alam niyo naman, may mga tao talaga na ewan ko ba, mga deceitful ba, ginagamit yung mga bulong-bulong, palipad mga witchcraft para lang. Mga manipulate, mga control ng isipan. Suplada nga ako Basta ganon, dati. Nung nakulam na ako, nag-iba na yung ugali ko, medyo bumait-bait na. Basta ganon. Basta ganon ako dati. Hindi naman ako yung pero naghiwalay man kami ng asawa ko. Nakipaghiwalay ako sa asawa ko kasi may kulam na ako nun May nagagayuma pa sa akin. Yung bagayuma, bulong lang yung palipad hangin. Basta ganun. Lahat na apektado, syempre, utak na atake. Ganun siya, guys. Ang ginawa ko noon para manibangan ko na pag-chat ako sa mga nanap ko nun mga kano, sana ba American. Yun ang type ko kaso lang hindi naman ako type ng mga American ba yung looks ko, baka kaya siguro pinakulam yung mukha ko para matypean ako ng American. Kasi type ng mga American yung yun medyo chubby, tsaka yung hindi hindi kagandahan. Hindi attractive para sa mga Pinoy, pero attractive sa mga American. Baka ganun ang purpose ng God. So yan, kaya inalaw niya na lang na kulamin yung mukha ko. Kasi yun naman ang type ko yung mga American So, kaso lang, may mga nasama ng mga Chinese, Japanese, mga iba-iba, mga Indian, mga iba-iba yung mga friend ko doon, mga Korean, hanggang sa naging kaibigan ko ngayon sila, doon sa Facebook. May kulam ako noon. Ako naman, kasi siyempre may evil spirit sa katawan ko, hindi pantay ang daliri ko. Tuwa ako sa mga pag-chat. Ganun yung ginawa ko noon. Pero iwalay kami ng asawa ko noon kasi napapag-iwala ako sa asawa ko noon dahil may kulang. Basta ganun. Kaya nangyari noon. Para bang naging cold ako sa asawa ko na, manipulated kasi utak ko, may kulang So, yun. Mga ganun yung pinagaga ko, tapos tuwa ako sa pag-chat, para bang naglalaro lang ganun. Basta, kasi nga may evil spirit sa katawan ko noon, hindi nga pantay na lirik. Tapos, yun ang mga nangyari. Kasi nindan pa ako ng devil pala. Sandara pa. Demonyo. Hayop. So, ayan sight. So, rider and sight. Mamay ka ng parang like sa place na peaceful.
mapuno yung paligid. Pero pag patanggal ko itong mga baon ko, dami ito eh. Babalik yung dati kong mukha. Mag-iwan lang siguro ng diamond. Iba na kasi mukha ko eh. Dahil sa mga baon ko. Pero pag patanggal ko to, lari patanggal ko sa doktor, hindi ko na yung matanggal yung iba, nakabaon na talaga yun. Kuha ko lang. Doktor, babalik yung dati kong mukha. Lalabas yung dati kong mukha. Basta iba yung mukha ko dati sa ngayon. Mas gusto ko yung dating mukha ko. Wala na kasang picture eh. Mas maliwalas tingnan yun kaysa sa ngayon. Kasi syempre madaming pinagdaanan guys. Grabe talaga. Witchcraft ay grabe. Daming witchcraft gumawa sa kanang witchcraft po. Umihiral sa kanang pagkagahaman, pagkasakim, inggit. Impyerno sila niyan. Witchcraft kaya sinandala nila dahil sa inggit nila at pagkagahaman nila. Well, Clover, hindi din makatwiran yun. Di porket, actually, may kulam na ako nun eh. Yung wala akong kulam nun, sabi ko, pleasant talaga yung mukha ko nun. Pero nung may kulam nung umpisa kinulam ay, hindi ko masabing pleasant, no? So yan, Clover, 6 of diamonds. Basta, ganun. Magiging, ano ko na, emotionally fulfilled. Maging, ma-relax. Ma-relax ka na. Happy feeling, enjoy mo yung buhay, masarap yung buhay, parang gano'n yung maging mabubuhay mo ba. So, yan. Ito ang gusto sabihin sa'yo ng person mo. Talagang willing siya mag-take ng risk. To start to take risk towards you. Ganyan. Kahit puno siya ng baggage, kahit na hinaharangan siya, yung mga baggage na yan, yun ang mga pumipigil sa kanya na mag-take ng risk sa'yo. May mga humaharang, may mga kahit may kompetisyon, may mga humarang, may mga kaaway na humarang, nagsisend sa kanya ng baggage. Ito kasi yung goal niya, bumuo ng pamilya. Maging asawa ka. Ganyan. Kahit na stuck siya, confused, clouded judgment niya, ay kahit na unsure, no, ay, driven talaga yung prosegido to take na action sa'yo. Kahit na cold siya, klaro sisipan niya na ikaw talagang gusto niyo pangasawa at magkaanak kayo. Yan. Klaro sa kanya na kayo ang para sa isa't isa na guided kayo ng angel na walang kalangitan. By the way, wala daw siyang strength or inner strength dahil parang binibigyan siya ng sakit o pinipiste siya guys pa. Yun ang pinapasabi ng person mo. Kaya daw siya naging cold or unemotional towards you kasi nag-unstable siya dahil sa mga attacks sa kanya, no? Merong mga sinasend sa kanya attacks. Pero tingnan nyo at kilos na daw siya. Kaya mag-release daw siya eh. Makagalaw na daw siya, mag-take na action din na daw siya. Hindi niya nahayaan ma-stagnant siya na walang gagawin action. Yan. And hindi na din siya masaya sa buhay niya. Hindi na niya na-enjoy yung buhay niya na wala ka sa buhay niya, guys. Kasi gusto ka niya talagang maging partner. Attracted talaga siya sa'yo. Meron daw nagpa-delay dito na goal-driven, no? Atake sa kanya. Pero sa'yo talaga siya attracted. Ikaw yung gusto niya magpasawa. Your marriage material para sa kanya. Inatake siya para mag-juggling siya. Para hindi makapag-decide, hindi makapag-take na siya para hindi kanya pursue.
Gusto makapagbalikan siya, maaaring past person na tatay. Or may nakaraan kayo, basta ganun. O, gusto niyo makasal kayo at pumasok kayo gusto niyo magsama kayong dalawa sa isang property. O, na masiyahin kayo na magkasama, samahin ka ng Holy Spirit, kami love man dito. At mamuhay kayo ng active, masiyahin, passionate, enjoy niyo yung buhay na magkasama kayo. So, yan, ito na lamang for collector.